pamamagitan ng inyong mga magulang. Amen? At syempre, mas lalong higit sa pamamagitan ng pag-ibig ng ating Diyos na lumikha sa atin. Alam niyo ba na tayong lahat na narito ay nilikha ng Diyos? Naniniwala po ba kayo? Kasi maraming tao ngayon hindi naniniwala na siya ay nilikha ng Diyos. May mga ilan na naniniwala na siya ay nagmula lang daw sa theory, no? Meron pinag-aaralan sa science, no? Check theory of Big Bang or something, no? Pero isa lang sasabihin sa inyo, tayong lahat ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis at ayon sa kanyang larawan. Kaya kung ano ang meron sa ating Panginoon, yun din ang meron sa atin. No, gusto ko bigyan ng pansin at tingin sa inyo kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Kahit ikaw na ang pinakamabait sa mundong ito, mahal ka pa rin ng Diyos. Alam niyo yung sinasabi? No? Tawag kasi dun sa mga matitigas na ulo, mga pasaway, ay mababait. Kasi dinideklara namin na sila ay babait sa pamamagitan ng tulong ng Diyos. Hindi po ba? Dahil meron kaming mga naging miyembro dito sa San Rosario National High School na ngayon ay mga nasa grade 10 at grade 9, dati lang kung mamula, ngayon po, masalesen nila magalaman. Babae at lalaki sila, dati silang mga kasaway. Pero nung nakilala nila ang Panginoong Jesucristo, nagkaroon ng pagbabago. Hindi ganap. Kasi nandito pa rin tayo sa mundo ito. At ang bawat isa sa atin, kahit ito ay Kristiyano, makakagawa ka pa rin ng pagkakasala. Kaya nga, di ba, sabi ng Romans 3:10, no one is righteous, no one. Walang matuwid sa Panginoon. Kahit nakasuot ka pa ng puting-puti every Sunday, nagsiserve ka, you're not qualified. You're not accepted na mapapasala ka. Amen? No? And sinabi rin ng Romans 6:23, no? Yan, alalahanin niyo yung mga salita namin. Pag wala kayong Bible, gusto niyo pala magkaroon ng Bible, i-approach niyo lang ako, bibigyan ko kayo ng mga Bible. No? I-request ko sa office namin, magdadala kami ng mga Bible. Yung mga walang Bible sa bahay. Pero sigurado ako may mga Bible sa inyong mga bahay, pero hindi niyo bibigyan ng pansin. No? Nakalagay lang sa cabinet. No? Ngayon, kailangan lagi natin dala-dala ang Biblia dahil ito ang sandata natin mga anak ng Diyos. Kung talagang anak ng Diyos. Kasi, sabi nga, hindi lahat ng nilikha ng Diyos ay tinatawag niyang anak ng Diyos. Ang tinatawag lamang na anak ng Diyos, yung merong tunay na ugnayan at relasyon kay Kristo. Dahil marami ngayon nagsasabing mga kabataan may Diyos pero tignan mo buhay. Bakit kami narito ngayon sa inyong paaralan? Dahil marami kaming nababalitaan ng mga kabataang nalilis ng landas. Kaya gusto namin ngayon ipadama sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. No? Pag-aaralan natin ngayon yung the heart of the Bible. Alam niyo yung puso ng Biblia? Alam niyo kung ano? John 3:16. Sino nakakahula? Bibigyan ko ng 100 pesos. Sino nakakahula ng heart of the Bible? O yung mga Christian dyan, alam niyo ba kung ano yung heart of the Bible? Puso ng Biblia? Alam niyo? Hindi accepted Sorry. Yan. Pag-aaralan natin ngayon, no? Wala naman kayong mga Bible, ako yung may dalang Bible. Sa susunod, bibigyan natin kayo. No? Buksan natin, ito yung puso ng Biblia. No? Al 1:3 sa East. John 3:16. Joke lang kayo. Opo. John 3:16. Ayan. John Sabi po ng John 3:16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Sino yung sangkatauhan? Tayong lahat na naririto. Lahat naman naririto ay tao, tama? Wala naman siguro dito espiritu or multo. No? Amen. Then, sabi, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Sino yung kaisa-isa niyang anak? Si Jesus Christ. No? Ang upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na
walang hanggan. Ang Diyos, hindi niya ninais na mapahamak ang isang sangkatauhan na kagaya mo at kagaya ko. At kagaya natin lahat. Ngunit talagang ang tao ay may likas na pagiging matigas ang ulo, kaya napapahamak. Estudyante pa lang, no? Hindi nakapokus sa pag-aaral. Nakapokus kung paano magkakaroon ng maraming boyfriend at girlfriend. For your information, meron akong estudyante dito, grade 7 pa lang siya before. Ngayon, nanay na tatay. Ganyan po ba? Kaya, hindi kasi nila naramdaman yung pag-ibig. Tapos kaya ngayong umaga, gusto kong iparinig sa inyo na mahal tayo ng Diyos. Naniniwala ba kayo na mahal kayo ng Diyos? Kahit na ikaw ay pasaway sa mga magulang mo. Kahit matigas ang ulo mo, mahal ka ng Diyos. Tama? Kahit ilang beses kang magkamali, ilang beses kang madapa, ang Diyos lagi siyang nariyan para ikaw ay i-lift up, itaas kang muli. Ano ating angel? No? Kasi ganyan niya tayo pamahal. Amen po ba? Nakakalimot lang kasi tayo mga kabataan. No? Pag may nag-iimbita sa inyo ng mga gawain para sa Diyos, ayaw namin. Pero pag inimbita kayo ng mga ibang mga barkada nyo sa mga wala ng mga kwenta-kwentang nakaraan, nandun kayo. Pagmasdan ninyo ang loob ng mga simbahan, o lang minsan ang loob. Pili, maraming kabataan ngayon sa mga kabataan ngayon nandun sa issue. Gusto ko iparinig kasi paalam kung gaano kayo kamahal ni Jesus. Hindi tayo karapat tayo. Dahil tayo po lahat ay kamali ng kasala. Kahit po kami, hindi po namin sinabi pero kami nagkakamali din at nagkakasala din. Subalit, sa biyaya ng Diyos. Kaya kami po ay nakatatayo sa inyong pong harapan. Kung bakit, sa totoo lang, nakakatakot kung magbahagi ng salita ng Diyos, lalo na po sa mga kagaya ng mga sigat. Makakarot po kayo ninyo sa English talaga mag-kahit na yan. Pero, salamat sa pag-ibig ng Diyos. Kaya po gusto po namin ipadama sa inyo yung pag-ibig ng Lord. Alam niyo po nung sinendan kami ni Ma'am Arvin ng schedule para sa spiritual wellness na. Tuwang-tuwa po yung suko. Ito po yung matagal na namin ipinapanalangin na makapangarap na sa loob ng paaralan. Mahal po school na to. Hindi po kami yung 2018, hindi po wala pang building dito, nandito na kami. Pinagpipray ko na to kasama ko ng dating principal ni Sir Jason. Kung gaano ko kumahal ang Santo Rosario National High School. At meron kami itinigin dyan na Biblia sa lupain niya. Hindi sasabihin ko na sa mga away. Ha? So way back 2018. At noong nagsisimula na ang school na ito, yun ang first building. Pinort out namin, Sir Jason, na magkaroon ng building. Dahil yun ang pag-ibig namin ng, no, sa mga kabataan. Natupad, di ba? Hanggang sa ngayon, nandito pa rin. At hanggang sa ngayon, tumutulong pa rin tayo dito. Tignan ninyo, kung hindi ko naranasan ang pagmamahal ni Lord, wala rin ang pagmamahal sa paaralan natin. Di ba? Dami namin kayong ipinapanalangin sa Diyos. Lahat ng laban ng rosaryan, gusto ko nagra-rise up tayo nananalo. Salamat kay Lord, meron na mapunta sa Olympics. Diba? Meron tayong mga nakapasok. Diba? Napakabuti ng Lord. Yun yung pag-ibig ng Lord. No? Para lang ito. No? Dati po sakit ng ulo sa Rosario National. Pero ngayon, kayang-kayo na makipag-compete sa Bagtech. Tama ba? Masigit yung pangamay ng Bagtech. Doon ako dati nagtuturo. Pero dito si Ma'am Lloyd, kasi doon dati si Ma'am Lloyd. Kasi si Ma'am Lloyd, the teacher pa lang doon, magkasama na kami sa ganitong gawain. Partner na kami doon. Kaya nung nandito na siya, sumunod talaga ako. At, kasi gusto kong maranasan ninyo mga kabataan kung gaano kayo mamahal ng Lord.
No? Meron kami talagang yung goal namin talaga makilala yung Diyos at saka hindi namin kayo iniintali sa na mag-attend sa church namin or anything. Ang gusto namin maglingkod kayo sa Diyos sa inyong kapatiran. Mabago ang buhay natin. No? Hanggang ngayon, binabago pa rin ang buhay namin. Nung naranasan namin ang pag-ibig ng Diyos. Alam niyo dati, ang pangalan ko hindi Romel. Alam niyo ni Maynard. Tanda niya na. Si Maynard, bata pa nalaga ako na yun, pati si Micah. No? Simpunan lapangan nito. Pero ngayon, kalabo na rin anak ko. Yung maganda ba? Kasi kailangan anak na Diyos. Walang pangwal, di ba tatandaan niyo mga kabataan? Palitika ang Diyos na ang nagpapapatik lang sa tao yung pagbubugan. Tama ba? Kahit anong ganda mo, sa loob mo na may pangit, walang mangyayari. At ikaw ay pogi, pag wala kang gusto, sama pa rin. Pero may tawag na meron tayo sa pogi, presence of God inside. Sabi mo nga mga lalaki, pogi ka. Kasi presence of God inside. No? At syempre, lahat tayo pantay-pantay dun sa pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Tama ba? Tingnan mo dito sa John 3:16, no? Yung gaano kalawak ang pag-ibig ng Diyos. Universal po yung pag-ibig ng Lord. Wala siyang pinipilit. Imagine nyo, dati akong LGBTQ family ako. Literally, physically, slave ako ng pagiging bakla ko for 18 years. Mahirap ang proseso ng pagbabago. Pero tulong at biyaya ng Lord na paglabanan ng bagay at patuloy na ako. Amen po. Nakikipag-compete ako sa mga meditation board. Ng mga 20,000 sinumpan message, di ba? Ano natin sa Kapampangan, sa Lies. Nanalo doon. May nanlaban ng marami natin. Di ba? 2009. At sa Facebook ko, hindi nakita yung nakakadiri kung titignan. Lalaki ako pero nakasuot ako. Mayroon akong dito. Hindi ko talaga makikilala ng ganito. Ay, hindi ako nagsusuot ng ganito, nanitiri ako sa ganitong mga kasuotan. Pero nung naranasan ko ang pagmamahal ng Panginoon ng 2014, naranasan ko sa ganito rin, sa eskwelahan din, nagsishare. At pa nga ako nagsishare ng pastor eh. Dalawa daw ang nilikha ng Lord, isang babae, isang lalaki, no, karing kumedito. Diba? Sabi ko, yun ang tanong ko sa sarili ko noon. Habang may tinatanong ko yung sarili ko, sumunod ako sa Diyos. No? Hindi ako pinimbitahan nung nangangaral ng salita ng Diyos. Ako mismo pumunta doon sa church nila. Ako mismo. Nagpusa ako kasi may hinahanap ako. Doon ko nakita at doon ko nalaman kung ano talaga yung gender ko. Na lalaki ako sa rapon. Tingnan ko ba? Mas maririnig na pagmamahal, ganito ang puso, tao, ang biyabo ng Diyos. Hindi ang ating physical na sabi ng salita ng Diyos sa 1 Samuel 16 verse 7. Ang puso ng tao ang binabago ng Diyos. Kapag naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos, magbabago ang iyong perspective. Kung ikaw ay pasaway na anak, kapag meron kang Kristo sa buhay, ang Diyos sa buhay, magiging mabait. Ay na yung kabataan, problema ng pamilya. Makapalit ang posisyon, yung anak ang nagiging kulang, ang kulang ang nagiging anak. Bakit po, pagkagising lang sa umaga, wala naman siguro dito no, sexual occasion, no? Sisigaw, anak, ka rin na naalam mo. Huwag ang higit mo yung ulam mo, tuyong pumat to. Yan, hindi nyo naman. O minsan din, ebon, pangkay ang pera, wala ka. Diba tama rin eh? Amen. Ang kabataan ngayon, sumasagot na lang basta-basta sa mga magulang.
Yun ang realidad ngayon. Meron ng anak, pinapatay pa ang sarili. Ang ina. Diba? Sino yung may mga magulang sa ibang bansa? Sino yung OFW ang mga magulang? Mapalad kayo. Napakahirap ng sitwasyon nila. Tignan yung pag-ibig ni Kristo. At yung pag-ibig nila sa inyo bilang mga anak. Nagsasakit sila sa inyo para magugulan ang mga kailangan ng pang-araw-araw. Tapos, ang gagawin ng iba. Wala naman dito yun, di ba? Ang bubol. Ang mga grade 4, balik ni Kamataya. 70, 74. Pero tuwang-tuwa ka. Maraming ganyan kabataan. Maraming kabataan yung ito yung mga bilang. Hindi makangaral ko kanyang Kenny, pag ang kalwalwi kanya, na uyaring burbol, kalwalwi kanya. Maraming ganun. Kasi na-experience na, pero okay lang yan. No? Kaya nga nakalagay din sa Biblia kapag sinampal ka sa kayong lalapag ko pa yung kapita. Ganun kalit yun. No? At hindi naman kami na-apekto ng anumang mga negatibong mga salita. Dahil nasa sa amin yung pag-ibig ni Kristo. No? I encourage you, grade 8 ako siya, no? Ilagay nyo sa puso nyo, mahal na mahal ni Kristo. Mahal na mahal kayo ng Panginoon. Kung hindi tayo minahal ni Kristo, hindi siya magsasakripisyo dun sa krus ng Calvary, wala ka na kayo doon. Yung para sa Kristo. Grabe yung sakripisyo ni Jesus Christ para sa ating lahat. Sino ang nagkasala? Di ba tayong lahat? Pero sino nagdusa? Diyos ang Panginoon. Kaya yun na lang ang tingin natin mga kapatid, no? Mga kabataan. Yun na lang ang tingnan natin. Pahalagaan ninyo ang Diyos na lumikha sa inyo. Kahit ikaw, meron kasing mga natatalino estudyante. May kilala ako na napakatalino estudyante pero hindi kinikilala ang Diyos. Dahil matalino nga. Talino ba nang galing ang talino mo? Wala ka namang talino, wala ang Diyos ang buhay mo. May iba lang unang nag-share dito. May isang estudyante dito. Wala na dito ngayon. Nandun sa Sidya. Habang kami nagsasalita dito ng patungkol sa Diyos, binabastos ka. SS pa yan dati. Pwede ko walang sa inyo. Dahil wala mga sa birthday. Kasi nahihinig lang. Gusto kong ipakita sa inyo, kapag nasa atin yung pag-ibig ng Diyos, kaya mong ibigin kahit yung kaaway mo. Madali tayo ng away? Hindi po. Ayan, anak niya si Ceci. Dito Ceci, anak ka ba? Kaibigan ko yung mga mahirap bahalin ang kaaway. Tama ba? O ano? Itong mga nagbilang mo. Pero pag meron kang pag-ibig galing kay Kristo, madali mo siyang makalin. Tama, Ate Maika? At ano pang ginagawa sa'yo? Ay pinupuli ka niya araw-araw. Kapag may pag-ibig ka mula sa Diyos, mamahalin mo pa rin ako. Tama ba? Mamahalin mo pa rin. No? Mamahalin mo pa rin. Pero, kung tayo dapat mahalin natin. Tanggapin kung sino siya, ano siya, kailangan ko siyang makilayan ng Diyos. Tama. Hindi, yun talaga ang utos na nila. Diba? In Matthew chapter 20:30. Love anak. Ask you Lord. Kung mahal mo ang sarili mo, mahal mo, hindi mo lang ang sarili mo, sinasamahan mo ang Diyos, pero magpapahal mo. Diba? Dapat mahalin natin ang ating kapwa. Amen. As long